bilang lingkod po ng ating Panginoon, ay binigyan po tayo ng ating Diyos ng isang oportunidad, no, na kung saan ay makapagbahagi po ng mga salita niya at ako po ay naniniwala ng salita po ng Diyos ay nagbibigay po sa atin ng lakas, sigla, nakapagbigay sa atin ng tinatawag na kaalaman, karunungan tungkol po sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Buksan po natin ang aklat po ng 1 Timothy. 1 Timothy chapter 5, verse 17. Sabi po dito, "Let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially the who labor in the word and doctrine." Sandali po tayo manalangin mga kapatid, amang banal. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan sapagkat kami po ay walang-wala sa aming mabuhay kung wala po kayo, O Diyos. Kami po ay patuloy na nagpupuri at patuloy po na itinataas ang inyo pong kapangyarihan, ang inyong pong pangalan, sapagkat amin pong naranasan sa aming mga buhay ang inyong pong pagkilos, ang inyong pangunguna, ang inyong pong pagtuturo, O Lord God. Kaya hindi namin kaya magsalita, Panginoon, kung wala po kayo sa amin, kung hindi po dahil sa inyong pagkilos, O Lord God, sa aming mga buhay, O Lord. Kaya kami po ay nagkapasalamat po sa inyo at nawa, kasangkapan ninyo po nawa, O Diyos, ang inyong abang lingkod, Panginoon, na magbahagi po ng inyong pong mga salita, na nawa kami pong lahat ay inyong pong pagpalaan, O Lord. Salamat po na marami sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kaya ako po ay nagagalak sapagkat sa ganitong klaseng gawain po ng ating Panginoon ay tayo po ay sama-sama po ngayon nagpapalakasan ng mga salita po ng Diyos sapagkat mahalaga po sa buhay po natin bilang isang namumuno sa gawain po ng ating Diyos na tayo po ay maging matatag, maging masigla, at patuloy po na ang Diyos ang siyang ating binibigyan ng karangalan po sa ating mga buhay. Kaya sa aking experience po sa paglilingkod po sa ating Panginoon, sa aking nakita, ako po'y nagagalak, no, sapagkat nung ako po ay tinawag po ng ating Panginoon, ay bagamat po hindi agad-agad na ako po'y nag-response, no, sa tawag po ng Panginoon, sapagkat kung tutusin po talaga, lahat naman tayo ay ayaw po natin, no? Pero dahil po sa tawag po ng Diyos, hindi ho natin kayang i-resist, no, yung pagtawag po ng ating Panginoon. Kasi sino ba naman tayo, no? Kaya, ang ginawa po ng Diyos ay kamangha-mangha sapagkat tayo po ay dinala ni Lord, no? Mula sa maling aral, patungo po sa totoo at tunay na aral po ng ating Panginoon. Kaya ang ating paksa ngayong umaga, o ating pag-aaralan po sa ating biblical leadership, ay tinatawag po na shared leadership. No? Pag sabi hong shared leadership ay nakabahaging pamumuno. No? Nakabahaging pamumuno.
So ako po ay isang nabahagi na noon ng pamumuno ng ako po ay dinalaw dito ng ating kapatid, no? Na matangkad o mataas ang kanyang paniniwala at paglilingkod po sa ating Panginoon. Ako po'y nagagalak sapagkat binahagi ho niya sa akin, no? Kung ano ang tamang pamumuno, no? Sinare talaga niya sa akin kung paano mag overseer sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya natandaan ko po noong ako po ay in-ordain ni Pastor Ronald po, mga kapatid, doon sa Muntinlupa, ay hindi naman agad-agad na nagkaroon po ng church katulad po nito ngayon, no? Ibig sabihin, dumating po yung talagang right time ng ating Panginoon. Kasi lahat naman po ng mga bagay may right time, you know? Ang right time po ni Lord, walang late, walang advance. Kaya nga right time, you know? Kaya ito pong right time na kung saan ay sa pamagitan po ng pag-share po sa akin ng mga malagang bagay tungkol po sa pamumuno, talaga hong napakaganda, napakalaking impluensya, napakalaking bagay na ginamit po ng ating Panginoon ang ating kapatid na Elder Ronald Lopez at ang lahat ng mga elders ngayon na atin po nakasama. Maraming salamat po sa inyo sapagkat nakita ko po no, na kahit pala nasa gitna ka ng mga matinding mga problema, suliranin, pagsubok sa buhay, basta hindi mo lamang po ay gagawin na parabagang susuluhin mo lang yung mundo mo sa paglilingkod sa Lord. Sapagkat pagsusuluhin mo lang, hindi po natin kaya, mga kapatid. No? Kailangan natin na ma-share sa kapwa nating leader, sa kapwa nating pastor, sa kapwa nating elder, upang tayo po ay mabigyan ng kasagutan, mabigyan ng kagaanan, no, ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito po ang shared leadership, mahalaga sa buhay ng bawat pastor, bawat preacher, bawat mga kalalakihan na ginagamit ng Diyos, bawat kalalakihan na gagamitin pa lang ng ating Panginoon. Kaya, doon ko po nakita na ang pagpapastor po pala ay hindi o sandali lang, kundi ang pagpapastor pala ay long term. No? Lifetime po. Lifetime po ito. Kasi, tandaan po natin, ang tumawag po sa atin ang Diyos. Hindi po yung tao ang tumawag po sa atin. No? Kaya bigyan po natin ng halaga sa buhay natin ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. Katulad po sa sinabi dito sa 1 Timothy chapter 5, verse 17, nang sabi po, let the elders that rule will be counted worthy of double honor, especially the who labor in the word and doctrine. Kung inyo po nakikita, let the elders. Pag sabing elders, marami. Amen? Amen. Ito po yung tinatawag na plurality of elders. Marami po. No? Na kung saan ito po ay aking pong nakita na ito pala ang church sa Muntinlupa, plurality of elders ito eh. Nakita po eh. Kaya maganda po yung nagiging epekto kasi ang sa church pala kahit maraming elders, mas maganda. Katulad po sa mga ginawa nila ni Pablo, nila ni Barnabas, at saka yung paghala nila ng 7 bagong deacons. No?
during the time. Okay? So, napaganda para po maluwan po tayo, kailangan sama-sama, hindi po pwede nagsusulo dito. Pag susuluhin natin ang gawain ng Diyos, wala mong mangyayari sa gawain ng Panginoon. No? Mapapadali ang pastor, bukod sa mapapadali ang pastor, ay may tendency na pati ikaw matangay. Kasi nag-iisa ka lang. Di ba? Parang ganito lang yan, fellowship. Kailangan, madalas ang fellowship, maganda, merong fellowship lagi. Kasi kung wala ang fellowship, may tendency na tayo ay manghihina, nanlalamig hanggang sa tayo ay mawala. Katulad po ng tinatawag po na mga baga. Di ba? Pagkahiwalay mo isang baga, may tendency po na mamamatay. Pero pagka isang baga, o isang uling, ilagay mo sa maraming baga, ano ang mangyari? Mas lalong liliyab. So mahalaga yung ating pagbabahagi ng pamumuno sa church po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang sabi dito, malinaw na ang mga matatanda daw na namumuno ay sabi ni Pablo, mabuti ay mabilang na nararapat sa dobling karangalan, double honor. Hindi ho sinasabi ni Lord na ang pastor o ang elder ay magiging Diyos mo. Di ba? Double honor ang binabanggit. Pag sabing double honor, yung dobling karangalan, ibig sabihin, nandoon lahat yung respeto mo, nandoon lahat yung tinatawag po na pagsasubmit mo. Ibig sabihin, nandoon yung puso mo na nagpakumbaba para po doon sa lingkod ng ating Panginoon. Diba? Kaya mahalaga na tayo po ay magkaroon ng tinatawag na nakaisipan na dapat sila ay mabilang na nararapat sa dobleng kaisipan. At ang sabi dito, lalo na sila na nagpagal sa salita at doktrina. Ibig sabihin, lalo na sa mga nangangaral ng salita po ng Diyos. Nagpapagal. Pag sabi nagpapagal, ibig sabihin talagang nagsusunog ng kilay sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. No? Pag sabi nagsusunog ng kilay, huwag naman natin sunugin kilay natin. Diba? No? Para kasing kasabihan lang yan na nagsusunog ng kilay, ibig sabihin, talagang naghihirap, no? Gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. At ang sabi pa po dito, at sa doktrina. So salita ng Diyos at doktrina, tandaan po natin, ay ang doktrina, doon po yan nanggagaling sa Word of God. Amen po? Ito po yung ating batayan, no, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya dito, mahalaga na ating i-share. No? Sa ating pamumuno, of course, sinishare natin yung salita ng Diyos, yun talaga yung number one. Tama po? And then, siyempre, yung ating mga karanasan sa ating pamumuno, sa ating paglilingkod, sa ating Diyos na buhay. Kaya, sabi po, long-term pastoral care for the people of God. Long-term or lifetime na dapat iingatan po natin yung mga tao po ng Diyos. Pag sabing tao ng Diyos, yung mga elect quickened people of God na po yun. No? Nasa church, nasa loob po ng church. Okay? So mahalaga na isa sa atin pong sinishare po ngayon tungkol po sa leadership, sa pamumuno, na dapat po natin makita na ang pamumuno o ang pagpapastor ay lifetime, long-term po siya. No? Sa pangangalaga sa kawan po ng ating Panginoong Diyos na buhay. No? Actually, nabasa na po ito, naturo na po kanina, no? Ng dalawang elders natin, yung mga talatang ito. Pero, mabasahin pa rin natin ulit. para tuloy-tuloy ang sirkulasyon ng mga salita po ng Diyos sa puso natin, sa isip natin. Pero ang aking po na-experience, mga kapatid,
ang salita po ng Diyos, kahit po pabalik-balik natin napakinggan, kahit pabalik-balik po natin binabasa, hindi niyo po ba napapansin na palaging sariwa sa isip sa puso natin? Sariwa ho lagi yun. Walang bilasa na salita ng Diyos. Puro sariwa po yan ang salita ng Diyos. Kahit ilang beses mo pa pabalik-balik yan, sariwa pa rin sa atin yan bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Okay? Kaya, anong sabi ho dito mga kapatid? Nang sabi ho dito ay the New Testament provides conclusive evidence that the pastoral oversight of the apostolic churches was a team effort. Kailangan tayo meron tinatawag na team effort. Di ba? Kung ano ang pagkapasya natin, sama-sama natin gawin para sa ating Panginoon. Kasi ang ginagawa natin para naman kay Lord. Tama po? Para kay Lord. At wala nang mas maganda pang naramdaman natin sa buhay natin yung mga ginawa ng ating Panginoon sa buhay ko natin. Okay? Yung sa kanyang gawain, mga kapatid, the best po yun. Yan ang ating ginagawa sa araw-araw po nating buhay. Kaya, team effort, mahalaga. Okay? Team effort po. Katulad dito, nangyayari po sa atin. No? Meron tayong biblical leadership. Okay? Pag sabing biblical, sa Biblia talaga yun. Diba? Wala po ito sa labas, kundi sa Biblia, sa loob ng Biblia po ito. No? Kaya, mahalaga po yung team effort. Not the sole responsibility of one person. No? Hindi yung susuluhin ang responsibilidad sa pamumuno, sa gawain po ng Diyos. Di po ba? Pag meron kang mga ideas, ano i-share natin sa kapwa nating pastor, i-share natin sa lalong-lalo na yung mga bago pa sa pangangaral ng salita po ng Diyos. Dapat maging masugid tayo na i-share yung mga aral po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, number 1, the New Testament model of shared pastoral leadership. No, meron palang model, mga kapatid. No? Ito po ay model. Pag sabing model, ito po ay old model. No? Hindi ito sasakyan na old model. No? Ito po ay old model sapagkat ito po ay ginawa na ng mga naunang lingkod ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, shared leadership should not be a new concept to a Bible-reading Christian. Shared leadership is rooted in the Old Testament institution of the elders of Israel, So, sino po yung halimbawa po doon, mga kapatid? Di po ba natanda niyo po yung tatay ni Moises, yung biyanan? Di po ba? Sino pong biyanan ni Moises? Jethro. Si Jethro. No? Exodus chapter 18. Ano po ang payo ni Jethro kay Moises, mga kapatid? Okay? Tandaan po natin si Jethro ay isang priest of Midian na kung saan siya po ay father-in-law ni Moises. Exodus chapter 18 verse 13 up to verse 24. No? Exodus chapter 18 verse 13 up to verse 24. Sabi dito sa wikang Tagalog, no? Tagalogin na po natin, mga kapatid. Nasabi ho dito, verse 13. At nangyari kinabukasan na lumuklok si Moses upang hatulan ang bayan, at ang bayan ay tumayo sa palibot ni Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. Tingnan mo, sa dami ng mga kumukonsulta kay Moises, mula umaga hanggang hapon nakapila. O, tingnan niyo po. Pero tingnan sa verse 14. At na makita ng biyanan ni Moises ang lahat ng kanyang ginagawa sa bayan, ay nagsabi, anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit naupo kang mag-isa at ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon? Verse 15. At sinabi ni Moises sa kanyang biyanan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin
upang sumangguni sa Diyos. Tandaan po natin, ang tinutukoy po dito bayan, ito po yung church ng Panginoon na minsan sumasangguni sa pastor. Di po ba? Although, hindi naman ganun karami ang nasa church, katulad ng mga Israelita during the time na nakapila, pero mahalaga pa rin na meron kang kasama sa gawain ng ating Panginoon. Kaya di ba ang pangangaral, 2 by 2. Pagka nag-share sila ng salita ng Diyos during the time, 2 by 2 po yan. Dala-dalawa. At sinabi ko dito sa verse 16, pagka sila may ay usap ay lumapit sa akin at ang aking hinatulang isa't isa at ang aking pinakilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanilang mga kautusan. Tingnan niyo po, ang pinapayo po ni Moises ay ang palatuntunan ng ating Panginoon. Ibig sabihin yung mga kautusan ng ating Panginoon, ibig sabihin yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun talaga dapat ang ipapayo natin sa mga kapatid. No? Mga salita po ng Diyos. Okay? Ano po sabi dito mga kapatid? Tuloy natin. At sinabi ng biyanan ni Moises sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Hindi pa na mabuti na nag-iisa lang siya. Sa dami na sumasangguni sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, nakita yon ni Jethro, ng biyanan ni Moises. Verse 19. Anong sabi dito? Ay, verse 18. Tunay na ikaw ay manghihina. Oh, tingnan niyo po, no? Ikaw at ang bayang ito na nasa iyo sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo. Hindi mo makakayang mag-isa. Sa paglilingkod, ganoon din kapatid. Tayo mga pastor, mapapagod lang po tayo pag nag-iisa tayo. Tama? Bakit? Kasi kung meron tayong isasangguni sa kapwa pastor, pagka nag-iisa ka, hindi mo maisasangguni. Hindi mo masasabi. Sasabihin mo ba sa miyembro, sa mga kapatid? Pag sabi ng kapatid, Pastor, meron akong problema. Ano sabi ng pastor? Ako nga din, meron eh. Dalawa na tayo. Hindi ko ganun. Di ba? Kaya, mahalaga yung ating tinatawag po na shared leadership. No? Shared leadership talaga. Ito yung pinapakita ng ating Panginoon. Kaya, sa katulad ko, pagka meron akong hindi naintindihan, tinatanong ko kay Elder Romel. Tinatanong ko kay Elder Rene. Di po ba? Kasi mahalaga po na i-share mo yun. Kasi hindi mo alam eh. Tama po? Para maliwanagan, para malaman mo, magtanong ka. Kasi wala naman bayad magtanong. Amen. Di ba? O. Kaya mahalaga po mga kapatid. Ano pang sabi dito? Verse 19. Dinggin mo ngayon ang aking tinig. Papayuhan kita. Kaya dapat mga elders, makinig sa payo. Di ba? Kasi, minsan kasi, meron mga ipinapahayag ang Diyos, hindi sa iyo, hindi sa akin, kundi sa mga ibang elders. Tama po? Ano pa pong sabi dito? Ituloy ho natin. At sumasayo nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos at dalhin mo ang mga usap sa Diyos. Di ba? Ano pa po? Verse 20. At ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kutusan at ipakilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat gawin. So, mahalaga pa rin na turuan, no? Ang dapat lakaran ng isang mananampalataya. Verse 21. Bukod dito, hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa. Saan sila bihasa? Ang hahanapin daw, mga taong bihasa. Saan maghanap daw si Moises? Sabi ni Jethro, siyempre, sa loob ng mga Israelites. Hindi siya naghanap sa labas. Sa ibang lugar, sa ibang dako. Doon mismo, sa mga Israelites. Sabi po dito, malinaw po, na maghanap ng taong biyasa. Saan po biyasa? No?
Marami ngayon ang hinahanap, biyasa sa pangungurakot, di ba? Biyasa sa, ano, sa mga patatas, di ba? Oh, biyasa sa mga kalukuhan, biyasa sa paghanap ng pera, hindi po. Bihasa sa mga salita ng Diyos na kanyang ipapayo sa mga Israelita. Kaya sabi ko dito, gaya ng matatakutin sa Diyos. Sino po yun ang hinahanap? Yung taong matatakutin sa Diyos. Diba? So mahalaga na ang isang leader ng Church ng Panginoon o isang tinatawag po na elder ng Church ng Panginoon ay matakutin sa Diyos. No? Pagka kasi natatakot ka sa Diyos, takot ka na hindi mo magawa ang kalooban ng Diyos. Diba? Takot ka na hindi mo magawa yung tungkulin mo sa ating Panginoon. Di po ba? Kaya pagdating po ng malayo pang Sunday, nandun na naman yung preparation mo sa buhay mo para sambahin yung ating Panginoon, pakainin ang mga tupa ng ating Panginoon. Ano pang sabi? Na mga taong mapagpatotoo, na mga napupuot sa kasakiman, yun po dapat palahanapin, no? At siya mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga limangpuin, at magpuno sa mga sasangpuin. Verse 22, at pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon, at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin niya sa iyo, datapwat bawat munting usap ay sila ang maghatulan. Sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan silang katulong mo. Ibig sabihin po, sa ministry ni Lord, kailangan natin may kasama. Kailangan natin ng kasama po, mga kapatid. Di ba ba? Para maging magaan yung ating paggawa ng ating responsibilidad sa ating Panginoon. Pagkalimbawa, nahihirapan ka na sa isang bagay na dami naman mga elders pwede natin tatanungan. Diba? Tama po? No? Sila naman ay bukas yan. Tayo naman bukas lahat. Basta alam na natin isasagot according to the Bible, nasagutin naman po yan sa biyaya po ng Diyos. No? Okay? So, malinaw. So, ito po ay nakita ho natin na para pala maging magaan, katulad po nito, no? Sa grupo po natin na mainstream Primitive Baptist, diba? Ay napakaganda, no? Kasi nakikita ko, tulong-tulong po tayo. Tama po? Napakaganda po para magiging magaan yung ating pamumuno o pagpapastor sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Okay, next. Hindi lamang po yan sa Old Testament, maging po sa panahon ng ating Paiso Kristo, ay He personally appointed and trained 12 men. Sinong 12 men na inappointed ng ating Panginoon? 12 disciples. Di po ba? So, nagkaroon din po sila ng magandang samahan during the time. Okay? Nandoon ang kanilang pagkakaisa sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. No? Sila din ay tinawag ng Diyos. Tayo din po ay tinawag po ng Diyos. Di ba ba? Bakit nasabi natin na tinawag tayo ng Diyos? Kasi, unang-una, syempre, pinapadama po yan sa iyo ng Diyos. Pangalawa, syempre, pinakita yan sa mga elders. Amen po, sa mga pastors, na ikaw ay tinawag ng Diyos. Okay? At nakita po yung mga qualification, syempre, mahalaga po yun. No? Na narinig natin kanina, napag-aralan natin kanina, nabasa natin kanina, napakaganda. Hindi biro, hindi basta-basta, hindi madali ang pagiging isang pastor. Okay? Nang sabi ko dito, tuloy natin, ay Jesus Christ gave the church
plurality of leadership. Okay? Pag sabi yung plurality, ibig sabihin, marami. No? Maraming elders in one church. No? Katunayan sa atin, nangyari na po kala Elder Wally, Elder Masya. Diba? Maganda po yun. Maganda po. Mas maganda nga, 5 kayo. No? 3 kayo. Diba? Para magaan, para ang gawain talagang susulong. No? Lumago ang gawain po ng ating Panginoon. Okay? Now, ano pa po, mga kapatid? Dito po makita ho natin, the 12 provide us marvelous example of unity. Nagkakaisa ho sila sa ating Panginoon. So tayo dapat, ganun din, magkakaisa po tayo sa ating Panginoon. At ito na po yun ang ginagawa natin ngayon. Okay? Yung pagkakaisa natin sa Lord. Okay? Kaya anong sabi po ng Psalms chapter 133 verse 1? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, hindi lamang po yan sa kasama ang mga kapatiran, kundi sa mga elders, sa mga preachers, dapat magkaisa tayo sa ating Panginoon. No? Tinatawag din po na humble brotherly love. No? Na nag-iibigan. Merong pagpapakumbabang nag-iibigan. Kaya hindi na natin bigyan pa ng diin yung brotherly love kasi nabigyan na ng diin kanina ni Elder Romel. Yung pag-ibig na agape love at saka brotherly love. No? Okay? Ano pa? Unshared leadership structure. So mahalaga talaga na atin pong i-share ang pamumuno natin o ang ating mga karanasan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So, walang lingid sa kalaman natin na ang gawain po sa Cavite, talaga hong sinishare ni Elder Romel, Elder Wally, kung anong mga nangyari sa mga pamumuno. Kasi pwede natin ma-adapt po, makuha natin yung mga tinatawag po na mga idea, no? Sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na mahal. So, shared leadership is also evidenced by the 7 who were appointed to relieve the 12 apostles of the responsibility of dispensing pans of the church widows. So, pumili sila ng 7 para mamahala doon sa mga balo. Kasi during the time, wala naman na mamahala, no? During the time, wala na. Okay? So, sila po ay pumili, mga kapatid. Sino pumili? Yung mga apostol. Kaya sabi dito sa aklat po ng Acts chapter 6. Basahin po natin. Acts chapter 6 po. Sabi po dito, Acts chapter 6, verse 3. Acts chapter 6, verse 3. Sabi dito, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. Yung hinahanap po na 7 tao, yung merong tinatawag na tapat, na buhay na patotoo, o patotoo sa harapan po ng ating Panginoon. So, meron pa rin qualification. Kasi mahalaga po no? Ano pa pong sabi dito, mga kapatid? Full of Holy Ghost and wisdom. No? Puspos ng Espiritu ng Diyos at karunungan. Hindi yung hinahanap ni Lord na nag-speaking in tongues dahil puspos ng Espiritu ng Diyos. Hindi yun. Hindi yun. Pag sabi yung puspos ng Espiritu ng Diyos at kaalaman, ibig sabihin po, matapang ka na nangaral ng salita po ng Diyos. Kaya ka nagiging matapang kasi puspos ka ng salita ng Diyos. Puspos ka ng Espiritu ng Diyos. Ano pa pong sabi dito? Ituloy natin. Whom we may appoint over these
business. No? Hindi po ito business na na pinagkikitaan. No? Hindi ito networking, hindi ito gawain ng ating Panginoon. Ibig sabihin, gawain ng ating Diyos. Ano pang sabi dito? But we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Tamang sabi ni Elder Rini, mahalaga yung prayer. Amen. Mahalaga yung pananalangin, mga kapatid. No? Kaya araw-araw po tayo dapat, huwag tayong magsawa sa ating pananalangin po sa ating Panginoon. And the saying pleased the whole multitude, and they choose. Sino hong pinili? Sino? Si Esteban. Sino pa? Si Felipe, si Procoro, si Nicanor. Tingnan mo, nasama pa si Mang Nicanor. No? Si Nicanor at si Timon at si Parminas at si Mang Nicolas. Tingnan niyo po. Oh. Silang 7 pinili kasi may taglay sila ng ganon. No? Honest report. Talagang tapat po sila sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na buhay. Verse 6, whom they set before the apostles, and when they had prayed, no? Talaga pala silang pinanalangin sila sa Lord. No? Kaya pagka meron tayong deacon na i-appoint po mga kapatid, pinapanalangin po yan sa Lord. Pinagpipray po yan sa Lord. Ano pang sabi dito? And the word of God increase. No? Kasi nga po, may mga kasamahan na. Marami na sila nangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay lumago. No? And the word of God increased. And the number of the disciples, multitude in Jerusalem, greatly. And the great company of the priests were obedient to the faith. Di po ba? Kaya, tingnan niyo po mga kapatid, kaya may mga gawain po sa iba't ibang lugar sa biyaya ng Diyos. Di po ba? Lahat tayo ginamit po ng Panginoon. Diba? Lahat tayo ginamit po ng Diyos. Kaya nakarating sa Isabela, nakarating sa Santa Maria, nakarating dito, nakarating sa Tugigaraw, di ba? Nakarating sa Ilocos Norte, Sambales, di ba? So, maraming narating ang salita po ng Diyos. Mahalaga na mag-share tayo, i-share natin yung ating pamumuno sa gawain po, sa ministry, sa church po ng ating Panginoong Diyos. No? Kaya, kung ang tinatawag po na pagpapalaganap ng mga salita po ng Diyos, yung katotohanan ng ating Panginoon, doktrina ng Diyos, okay? Sama-sama tayo lagi, tulong-tulong tayo lagi sa gawain po ng ating Panginoon. Pag tayo pong lahat tulong-tulong, magaan na po ang gawain po natin. Kasi si Elder Romel, pag nag-iisa lang yan, mahirapan yan. Mahirapan po. Sa totoo lang. Maging tayo, nag-iisa tayo, mahirapan tayo. Kaya maganda, sama-sama. So nakikita ko naman ang bawat church ng ating Panginoon in every city. Province. City of Cavite. Province po. City of Cabanatuan, City of Muntinlupa, City of Isabela, City of Bangang. Yeah. So, makikita ko natin na lalago po, lalagara po yan. Ang mga aral po ng ating Panginoon. At ito po yung ginagawa natin for the glory of God. Amen. Kasi, kapatid, hindi natin ito kayang gawin kung hindi po ito para sa Panginoon. Pagka ang ginagawa natin hindi para sa Lord, sigurado po, madali tayo mapagod. Pero pagka ang ginagawa natin para kay Lord, baliwala yan ang pagod, mga kapatid. Yung pagod, ihiga mo na yan, wala na yan kinabukasan. Yes. Di mo ba? Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Mahalaga na tayo po ay sama-sama sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya,
The New Testament reveals that the pastoral oversight of many the first churches was committed to a plurality of elders. No? Maraming elders sa isang church. Yun po ang katuruan ng Biblia. Kaya tama po yun nangyari sa Muntinlupa. Dito sa Kabanatuan, gusto ko pong ganun. Meron na kami sa Cavite. Di ba? Sa Cavite, marami. Uhunos, no? Sa kalooban ng Diyos. Amen. Si Brother Orlan. Pero hindi pa natin alam yan kung ano ang plano ng Diyos. Di ba? Yes. Di ba? Hintayin natin kung ano ang kalooban po ng ating Panginoon. Kasi pinagpipray po talaga natin yan. Amen. Na dapat tayo may kasama sa gawain po ng ating Panginoon. Okay? Now, ano po ang katibayan? Aklat po ng James. Sino ang may sakit sa atin? Yan. Ako. Sino ang may sakit sa atin? James chapter 5. Ito po yung ano eh. Yata may sakit. Ito po yung gusto ni Lord. May sakit ba sa bulsa lahat? Okay, dito po sa James Kasama ba? Sakit sa chapter 5. Okay? Ano po ang gagawin pag merong may sakit? Okay? Sabi po dito, patawas. James chapter 5 verse 14. Sabi dito sa wikang Tagalog, meron bang sinumang may sakit sa inyo? Hayaan siyang ipatawag ang mga matatanda ng iglesia. Take note, mga matatanda sa iglesia, elders of the church. Yung elders, plural. Yung church, singular. Ibig sabihin po, talaga yung church, kinabibilangan ng maraming matatanda o elders. Hindi po matanda ang edad. Di ba? Kundi matanda sa paglilingkod sa Panginoon. Okay? Kaya, sino man daw may sakit sa atin, ipatawag ang mga matatanda sa iglesia at hayaan silang manalangin para sa kanya. Tingnan niyo po, hindi nawala yung pananalangin. Prayer pa rin talaga. Okay? Kaya sa bawat bagay na gusto natin mangyari, ipag-pray natin sa Lord. Kasi si Lord po ang siyang tutugon ng mga hinaing natin ayon po naman sa kanyang kalooban. Okay? Huwag po natin muna i-claim. Kasi wala pa. Pagka nandyan na, saka tayo natin paniniwalaan na nandyan na, di ba? Although meron tayong faith sa Lord, malaking faith natin sa Lord, na ibigay po ni Lord, ngunit ay huwag tayong exaggerated Reality lang. na ito na, wala pa nga eh. Diba? Mahalaga, realidad na nangyayari po sa buhay po natin. Ano pa? Anong gagawin? Pinapahiran siya ng langis. Di ba? Anong pastor klaseng langis yan? Basta langis. Ang sinasabi. Kahit may Di halo. ba? Basta langis. BB oil man yan, o ano man yan, basta langis. Di ba ba? Ha? yung pau, hindi sinabi dito na pau eh, no? Kung ang pau may langis, di pwede yun. Basta langis, sinasabi ng Biblia. Basta huwag tayong lalabas sa langis. Kasi ito po yung biblical. Ito po yung sinasabi ni Lord. Okay? Pero yung pamahay ni Elder, maganda eh, na pahiran si Brad, gumaling. May order na nga. Pinagaling ni Lord. Di ba? Kaya ano sabi dito? Pinahiran siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin na may pananampalataya ay ililigtas ang may sakit. Hindi ho siya ililigtas sa impyerno, kundi siya ililigtas sa kanyang sakit. That is temporal salvation. Amen. No? Temporal salvation po yan. Okay? Walang kinalaman dito yung impyerno at saka langit. Diba? So, malinaw po na nakita ho natin na ang plurality of elders sa church, sa isang church. No? So, malinaw po yan. Ano pa po ang ebidensya natin?
Dito po sa Acts chapter 14, verse 23. Okay? Acts chapter 14, verse 23. Sabi po dito, and when they had ordained them elders in every church. Take note, elders in every church. Ang elders, plural. Ang church, singular. Ibig sabihin, sa isang church, mas maganda, maraming elders. Okay? So, ano ba po sabi dito? And had prayed with fasting, no? They commended them to the Lord, on whom they believed. Tingnan niyo po. So, malinaw po mga kapatid, na ang elders talaga ay mas maganda sa loob ng church. Okay? Elders, ibig sabihin marami, higit sa isa. Pag sabi kasi marami, higit sa isa po yun. 2, 3, 4, 5, hanggang 100. So pwede po. Hindi kaya magkagulo pag 100 na elders. So ang naranasan lang natin ng realidad, 2. No? Pero nakita natin, the best. Mas maganda pa 3, 4, 5. So sa kalooban pa rin yan ng ating Diyos. Di ba? So, ano pa po mga kapatid? No? At dito po sa aklat ng Philippians chapter 1, verse 1. Okay? I-eksena po natin kasi naano na po kanina to eh. Sabi po dito, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with bishops and deacons. So plural na naman, no? Bishops and deacons. So malinaw po. Kaya mahalaga talaga, maganda yung marami po. Dahil ito po ay talagang sa pamumuno bilang isang elder ng church, ay makita ho natin yung tinatawag na plurality of elders. Okay? So, ano pa po mga kapatid? Titus chapter 1, verse 5. Basahin po natin. Titus chapter 1, verse 5. Sabi ho dito, for this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. Tingnan niyo po mga kapatid, no? So malinaw, binabanggit na naman dito yung tinatawag na elders, mga matatanda. No? Kaya ito yung tinatawag po na tinuro ni Pablo kay Tito na magtalaga ng mga elders. Kaya ang dahilan kung bakit siya po ay iniwan sa Creta. No? Para magkaroon ng mga elders ang bawat church. So, malinaw po mga kapatid, sa tinatawag po na shared leadership ay dapat sama-sama tayo para ay magiging matagumpay ang gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Now, dito po sa 1 Timothy chapter 3, basahin po natin. 1 Timothy chapter 3, verse 1 up to verse 7. Sabi dito, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good word. Tingnan niyo po, no? Kung
Sino man daw ang magnanais na maging obispo? No? Bishop. Hindi ho busy sa shop. Palagi ka lang sa business mo sa shop. Busy lagi. No? May nakuha tayo kay Elder Rini. Bis. Bishop. Oo. Obispo. Kaya tingnan niyo po, mga obispo marami ngayon, mga obis. Mga malalaking siya. Mga obispo. Yun na. Di ba? May mga hierarchy sila, di ba? Obispo, obis. Kasi sa dami ng pera, laki ng suporta, naging obis. Busog na busog. Kaya, ano daw ang nanasain? Yung mga mabubuting gawa. Okay? So, ano pa po sabi nito? A bishop then must be blameless. No? Mga dapat ang obispo, walang kapintasan, walang masabi sa iyo yung church, tama? Walang masabi sa iyo yung pamilya mo. No? Dapat ang bishop, walang masabi, walang makita na hindi karapat-dapat sa isang elder o isang pastor ng ating Panginoon. Ibig sabihin, maayos ang kanyang buhay, maganda ang kanyang patutuo sa lipunan, sa church, sa madla, sa loob at sa labas. No? Dapat parehas lang po yan. Hindi po pwede na ang mabuting ginagawa mo sa loob lang, paglabas mo, hindi na mabuti. Hindi po ganon. Okay? Ayaw po ni Lord na mabuti sa loob. Paglabas mo, masama na. Hindi po. Dapat consistent. Okay? So, ano pa pong sabi dito, mga batid? The husband of one wife. No? Talagang isa lang asawa. Kahit man hinahabol ka, dapat isa lang asawa. Diba? Wala na dapat yung mga chat-chat na sa mga babae. Dapat wala na yon para maiwasan. Nag-heart pa. Nag-heart pa minsan eh. Kaya tuloy, sinabihan ng asawa na wag na mag-heart. Diba? Tapos, may nagte-text pa, ang ating pagmamahalan. Diba? Matindi ang ating pagmamahalan. Walang nakakahadlang ng ating pagmamahalan. Diba? Wala na dapat yon kasi nga po, sabi ni Lord, iisang babaeng asawa lang dapat. Diba? Kaya ho, hindi pwede ang pastor playboy. Bali magandang lalaki, wala playboy. Huwag lang playboy, hayaan mo sila maghabol. Basta wag ka lang playboy. Diba? So, ganun po yun. So, mahalaga na asawa ng isang babae, babaeng asawa. Ano pa? Vigilant, mapagbantay. Okay? Hindi ho sinabi nila, magbantay ka sa internet mo, sa FB mo. Babantayan mo yung babae para chat-chat mo, hindi ho gano'n. Ano sinabi? Vigilant, ibig sabihin po, magbantay ka, babantayan mo yung sarili mo sa paglilingkod sa Lord. Kasi matindi ang kalaban po sa ating paligid. Ano pa? Sober, mahinahon. Sa lahat na bagay, mahinahon mo tayo. Okay? Ano pa po? Sober of good behavior, given to hospitality up to teach. Tingnan niyo po, no? Kailangan mahusay ka tumanggap ng mga bisita. May bisita sa inyo. Ano po yun? Diba? Diba? Kailangan marunong tayo tumanggap ng ating bisita. Ano man yung reliyon niya, ano man siya, marunong tayo, ibig sabihin, makipag-usap. Mag-entertain sa kanila. So, ganun po ang isang qualification ng isang elder o bishop ng church ng Panginoon. To teach, no? Maaring siyang magturo ng mga katotohanan po natin. So, hindi ko na po pahabain, no? Dahil na-touch na po ito. At bago tayo magtapos mga batid,
nais ko lamang pong sasabihin ko sa inyo na napakahalaga na magbahagi tayo ng ating pamumuno sa kapwa natin elder. Yes. No? Kasi, katulad ko po, medyo matagal na nga, ilang taon ng church dito, pero kailangan ko pa rin yung mga pagtuturo sa pamumuno sa gawain ng Diyos. Totoo lang, ako talaga, wala akong, para baga nakita ko na siguro hindi ako sa leadership kasi yung mga kapatiran din minsan nawawala. Pero nakikita ko na pagka ang isang elder magbigay ng payo, nandun yung sigla mo ulit, di ba? Nandun sigla mo, doon ang lakas mo ulit. So, nirestore ka ni Lord. So, ibig sabihin, lahat tayong mga elders, dapat nandun yung ating pagkakaisa sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. At higit sa lahat, yung mga ganitong klaseng binigay ni Lord na pagkatao sa atin, napakalaking bagay po. Nagpapalakasan po tayo sa isa't isa. Akala natin minsan, para bagang wala lang, no? Pero, for me, malaking epekto yan sa aking buhay spiritual. Yung ating fellowship, nagpalakasan tayo sa isa't isa at nagtuturuan sa isa't isa ng mga salita po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya ang mga fellowship natin, huwag po tayo mawala. Sama-sama tayo na itaguyod ang ating pagsama-sama sa gawain po ng ating Panginoong Diyos na buhay. Purihin po ang Panginoon.